Today, WHO is publishing a new analysis by the Global Advisory Committee on Vaccine Safety that has found, based on available evidence, no causal link between vaccines and autism. Sa press conference sa Geneva, binigyang diin ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na malinaw ang resulta ng bagong pagsusuri ng Global Advisory Committee on Vaccine Safety na walang anumang bakuna ang napatunayang nagdudulot ng autism. Ito ay matapos magbago ng posisyon ang US Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa kanilang website na umano'y nagdulot ng kalituhan at pagdududa sa publiko tungkol sa kaligtasan ng bakuna. Ang hakbang na ito ay binatikos ng ilang eksperto dahil taliwas ito sa matagal ng consensus ng scientific community. Sa loob ng maraming taon, kumalat sa Estados Unidos ang teoryang nag-uugnay sa bakuna at autism, lalo na dahil sa pahayag ni US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. na matagal nang nagpapalaganap ng impormasyon hinggil dito. Ngunit ayon sa WHO, mahigit 31 pag-aaral mula sa iba't ibang bansa sa loob ng 15 taon ang nagsasabing walang basihan ang naturang paniniwala. Like all medical products, vaccines can cause side effects, which WHO monitors, but autism is not a side effect of vaccine. Giit pa ng WHO, bahagi ng normal na proseso ng pagbabakuna ang posibilidad ng mild side effects tulad ng lagnat o pananakit ng braso, ngunit hindi kailanman ang autism. Dagdag pa ng komite, 4 na beses nang nireview ang issue noong 2002, 2004, 2012 at ngayon, at pare-pareho ang naging resulta. Ligtas ang bakuna at wala itong kaugnayan sa anumang neurodevelopmental disorder. Tiniyak ng organisasyon na patuloy nilang imomonitor ang anumang adverse events mula sa mga bakuna at mananatiling tapat sa pagsusulong ng ligtas at epektibong immunization programs sa buong mundo. Nanawagan din ang WHO sa publiko na magtiwala sa siyensya at umiwas sa maling impormasyon sa maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng komunidad. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.